Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, kumusta po? Pasensya na po, hindi ako masyadong nakapag-update sa mga project po natin. Pero ngayong araw po ito at sa mga susunod pong vlogs, I'll do my best po para makapag-update po tayo, makapagbigay po tayo ng latest updates sa mga projects po natin na ongoing. Actually, may mga project na po tayo mga natapos na turnover na sa mga clients po natin. Hindi pa nga lang po na-upload yung mga house tour, pero abangan nyo po yan, i-upload na po natin kung kakayanin. Pero at the moment po, magbibigay po kami ng update sa mga ongoing projects po natin. Medyo naging busy po kasi tayo, may mga in-open tayong mga project at salamat po sa Diyos. Sa kanya po lahat ng kapurihan na tuloy-tuloy po yung mga pagpapala na binibigay niya sa buong team. So at the moment, may mga project po tayo na ongoing, yung sa Angeles area po, yung sa Enclave Subdivision, i-check po natin yan ngayon. Yung sa Pulong Bulo, yan, meron po tayong ongoing sa Pulong Bulo, meron po tayo sa Baliti, sa May Arayat, tapos meron po tayo sa Tarlac, yung pong apartment project po natin, meron din po tayo sa Bataan. So 5 po yung ongoing projects po natin ngayon, tapos yung mga na-turnover na po yung sa Apalit, yung pong apartment project po natin doon, na-turnover na. Yung pong sa Beverly Place, na-turnover na rin po yun. Tapos yung sa Mabalacat, na-turnover na rin po. So upcoming po yung mga house tour po natin sa mga project po na yon. So at the moment, 5 po yung ongoing natin. So simulan po natin sa Enclave. Binabati po natin yung mga client po natin na nasa US, si Sir Albert at saka po si Ma'am Mayra. Hello po, kumusta po dyan? So check po natin yung update, samahan niyo po ako mga kabete. First po sa i-update po natin for today, for this vlog, yung pong project po natin dito sa Enclave Subdivision. Kung nakasubaybay po kayo sa mga vlogs po natin, yung pong project natin na ito sa Angeles area po siya, malapit po sa Friendship, actually sa Kuwayan, yan, Barangay Kuwayan po, sa lahat po ng mga taga Angeles, taga Enclave Subdivision, binabati po natin sila. Yan, napakaganda ng location, napakatahimik, very accessible. Yan, if may lot po kayo dito, yan, congratulations, napakaganda po ng location. Yan, so i-check po natin yung update po dito sa project po natin. Kung papansinin po natin yung mga previous vlog po natin, hindi po tayo masyadong nakapag-update sa project po natin na ito, kasi hinintay po natin yung other suppliers po natin, halimbawa yung sa quartz, yung sa mga windows. Kaya hinintay po natin silang matapos. Tapos ngayon po, since natapos na sila, proceed na po tayo sa paint job. So nasa finishing stage po tayo. May mga retouches po tayong ginagawa dito. Tapos maglalagay po tayo ng baseboard, ng cornisa sa ceiling. Yan, so yun po yung gagawin po natin dito, kasi halos tapos na po yung project natin na ito. Ayan yung mga windows po natin na install na siya. So check po natin. So konti na lang po, siguro nasa mga 90% na lang po ito. 90% finish. So yung pong other 10% sa finishing na lang po tayo, sa finishing job. So yan po, halos kita na po yung itsura po ng bahay. Yung pong kasi yung pong mga windows po natin kasi na-install na yung mga installer natin. Yari na kayo? Sir. Oo? Okay na nan? Okay naman sir. O sagli mo. Ayan, so tuloy ulit natin yung update. Como na said, kinausap ko lang yung mga nag-window. Yan, tapos na sila. Natapos na installation natin ng mga windows. So yung hinihintay na lang natin yan dito is yung door, yung front door natin, yung main door, so yung door sa may itaas. Tapos yung sinabi ko kanina, yung baseboard, meron tayong baseboard dito na ilalagay. Tapos meron tayong cornisa, yung sa itaas naman ng yan sa kisame. Tapos yung dito natin naka firewall tayo dito. Ayan, one side firewall tayo dito kasi hindi ganun kaluwang yung lot. So nag one side firewall tayo dito para ma-maximize natin yung space ng lot. Tapos yung gate natin, automated siya. So automated, so bifold siya sa kabila, sa kanan, tapos dito sa kaliwa nagpa-fold din siya. Hindi kasi siya pwedeng i-swing palabas dito. Yung regular swing
swing gate lang kasi medyo maluwang yung space natin dito, so lalabas yung gate dito, kaya binifold natin siya. Pero yan, automated siya. Yan, if may budget po kayo ka-blessed, very advisable na mag-automated tayo para anytime na papasok ka, lalabas ka ng bahay, yan, ay isang pindot lang ng remote. Very convenient, lalo na pag umuulan. Ayan, so pasok tayo. Upon entry dito sa ating pedestrian gate, so meron tayong maliit na porch dito. So yung porch natin naka-elevate, tapos naka-cover din siya para hindi nababasa yung main door natin. Tapos meron pa tayong maliit na portion dito na pwedeng gawing a pocket garden. Yan, medyo marami nga lang, so ipapalinis na yan natin ito. Yan, tapos yung dito, yan, parking area, 2-car parking, pwede po siya dito. Tapos meron tayong mga imported rock tile dito. Yan, pansinin natin, oh. Ang ganda ng wall natin dito. So naka-bow siya, hindi siya tiles. Yan, oh. Parang puzzle siya na binubuo pag nilalagay natin. So yun yung napili ng mga client po natin, nag-upgrade po sila. Tapos yung mga windows natin kulay white frame, yung preference po nila. Yung ibang ginagamit po natin kulay gray, kulay black kung minsan, depende po sa request ng client. Pero yung dito po, prefer po nila is white frame. So white frame po yung windows natin. Tapos yung kulay ng mga glass is mirror siya. So mirror, tapos silver naman yung sa loob. So parang yan yung pinaka-safest na kulay ng window, kasi yung iba merong blue, merong green, merong brown. Pero if gusto niyo lang po ng neutral na kulay, so yung safest po na kulay is yung yan yung mirror na kulay. Tapos parang silver siya sa loob. Mamaya check natin. Tapos nag-agree tayo dito. PVC ceiling yung ginamit natin dito sa garahe, pati yung sa eaves natin yung dito. Yan, PVC ceiling din. Tapos meron tayong space dito. Itong space na to, yan, papunta siya sa likurang part. Meron tayong extra space sa likod. So meron tayong laundry area sa likod. Tapos itong sliding na to, sana naman siya sa dining. Mamaya check natin dining. Tapos meron tayong space dito for drainage. Tapos pwede rin siyang lagyan ng mga halaman sa gilid. So pasok tayo sa loob para makita niyo po yung flow ng layout. So upon entry, makita natin is yung open concept na layout natin. Sala, tapos yung dining natin, dito sa right side. Tapos yung kitchen naman, dito po siya. Tapos yung mga cabinets po natin, na-install na siya, pero papapulang pa natin to, papalinis pa natin. May mga retouches pa po tayong gagawin. Pero sa ibaba, okay na, kulay brown naman po yung ginamit natin dito. Yan, parang wood accent siya. Tapos yung pong countertop natin, kulay naman po niya isa na siya, quartz. Yan, kulay puting quartz yung ginamit natin dito. Yan, pati yung backsplash po natin, meron na rin siyang nagpa-quartz na rin po tayo. Yung usual kasi yung backsplash, minsan subway tiles lang, regular tiles lang yung nilalagay natin, pero yung dito pinasama na po. So yung sa countertop, tapos yung backsplash, ano na siya, kulay quartz, kulay white na rin siya, white gray, tapos quartz na rin siya. Tapos ito yung center island natin. Yan, napakalaking center island nito. So hindi pa siya nakaposition, so igigit na siya niyan dito sa may area na to. I-move siya dito. Yan, tapos ito yung main door natin. Tapos sa main door natin, nag-upgrade po tayo. So, nag-120 yung lapad niya. So, mas palapad siya sa mga regular na ginagamit natin na 1 meter. So, ito 120 centimeters po siya, or 1.2 meters. Yan, tapos ito yung sliding natin, sliding from dining. Tapos, meron tayong
clear sliding glass dito. Clear sliding glass para sa dirty kitchen. Sa ating dirty kitchen, kulay brown din yung laminated board natin dito, tapos white naman yung sa itaas. Tapos same goes po dito, yung backsplash po natin is quartz din siya. So nag-upgrade po yung mga client po natin. Quartz po yung countertop, tapos quartz din yung backsplash po natin. Ano, tapos dito yung stove natin, tapos yung pong kitchen sink natin, dito siya. Tapos another upgrade na ginawa ng mga client po natin is yung sa stairs po nila. Naglagay po sila ng nag-upgrade po sila ng plank dito, o yung solid wood po yung mga steps natin. Tapos meron tayong mga king post. Ano, titignan natin yung mga king post natin. Yan, nakakaganda to. Sa stair, yan, titignan natin. King post, tapos halos kakatapos lang i-finish yung steps natin, yung wood plank. And tapos every step, yan, meron tayong solid wood. So yung wood na ginamit natin dito is solid mahogany wood. Pati yung sidings niya. Kung minsan, yung sidings ng mga stairs na nakita po natin is pintura lang siya, hindi dito. Yung sa gilid, kulay white, pintura. Ang disadvantage kasi nun, kapag nag-step tayo, minsan tinatamaan ng sapatos yung dito, sa gilid. Tapos nagkakaroon ng mancha. So para maiwasan po yun, mas advisable na yung sidings ng mga stairs, yan yung dito, naka-solid wood na rin. Although may additional cost yan, pero mas maganda po yan for long term. Yung maintenance po ng stair natin, hindi siya ganun na laging mini-maintain since nadudumihan siya kapag pintura lang. Tapos yung dito naman sa gilid, yung mga grills natin dito sa gilid ng stairs, round bar siya na kulay black. Yan, pina-upgrade din ng mga client po natin. So paakyat, yan, iba talaga yung feel kapag yung inaapakan mo is ano siya, solid wood, no? Compare yung sa standard finish kasi tiles lang po yung kasama, pero yung dito in-upgrade po natin siya sa solid wood hanggang dyan sa paakyat. Tapos meron po tayo another king post dito, yan, no? King post dito, tapos another 2 king post yan dito sa magkabila. So yan, paakyat. Tapos yung handrailing natin, yan, solid mahogany wood din. Yan, o, meron tayong dalawang king post dito. So ito yung view natin kapag nandito tayo sa itaas. Yan, o, kapag pababa, yan, king post. Yan, tapos meron tayong handrailing din dito sa may side. Yan, for safety. Tapos may na-install na po tayong mga ilaw. Yan, ang ganda ng chandelier na napili po ng mga client po natin. So, yung mga client po natin yung bumili nito, so in-install na natin yung mga lights natin dito. So, check natin una yung master's bedroom. Kabalasan yung mga doors po natin, request ng mga client po natin, kulay white. So, kulay puti po yung mga doors natin. Yan, kulay white. So, ito po yung master's bedroom natin. So meron siyang cabinet, so ilalagay niya natin dito sa area na to. Tapos dito na tayo sa ating wash area. So ito wash area natin, mga ka-blessed, naka-quartz din siya. So ito quartz, tapos quartz din yung top niya. So dalawa po yung ano natin dito, yung sink natin. So ito panlalaki. Ito pambabae siguro, yan para kay Sir Albert, para kay Ma'am Myra. So dalawa po siya. Tapos tiles naman po yung ginamit natin dito. So white siya na meron siyang parang veins na kulay gray and gold. Yan yung nilagay natin dito. And then dito naman po yung toilet. Toilet, tapos yung dito po is wardrobe po siya. Yan. Wardrobe. And then yung dito, sa kabila naman, yung mga
bedrooms natin. So yung unang bedroom, may pangalawang bedroom after ng ating masters. Yan, meron din siyang cabinet. Tapos yung banyo. Yan, may sariling banyo din po yung bedroom na ito. And then yung third bedroom. Yan, ito naman siya. Window grills, nagpa-add na rin po yung mga client po natin. Yan, so ito naman po yung banyo. Tapos meron po tayong fire exit sa ating window grills. Yung view natin mga ka-blessed pag nandito tayo sa may side. Tapos punta tayo dito sa ating terrace dito sa itaas. Sa terrace naman natin meron din tayong rock tile dito. Sa area na to, rock tile. Tapos yan, ito yung space natin, blessed, sa ating terrace. Yan, tayo ako dito para makita yung space. Napakalawang pa ng space. Yan, tamang-tama if may gathering or merong may okasyon. Yan, yung mga client po natin yan, pwedeng gawin dito sa area na to. Ano? So, ito yung view natin. Pag nandito tayo sa itaas. Yan, so wala pa tayong kapitbahay dito. Baka hindi pa yung dito. At yung dito sa kabila.